Isang Batangkenyong walang takot. Walang inuurungan. Jake Magnus. Jake Magnus TV nga po pala, isang Batangkenyong walang kinakatakutan at walang inuurungan sa paghihimay ng mga napapanahong balita dito sa ating bayan. Basta nasa katotohanan at tama ka, handa kang ipaglaban at kakampi ng mamamayan. Jake Magnus. Alam nyo, ito nakakagulat at nakakalungkot dito. Yung ibinabato ni Maharlika kay First Lady Liza Marcos na kung ano-ano, na keso holdapper, keso magpapatumba ng tao, siya pala ang gumawa, mga kababayan. Di umano, sa sarili niya pang asawa. Pagkatapos niya pagkakitaan perahan, di umano kinitil niya yung buhay sa mamamagitan ng nilason niya. Mga kababayan, ngayon, ito panoorin po natin. Etong balita galing po sa kaibigan po nating matalik na si Mima Alicia. Ano po, pakisubscribe po yung kanyang YouTube channel, mga kababayan. At pakinood na rin po yung kanyang mga video. Ito po, i-play na po natin. So hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ito na nga po guys. Pinag-isipan ko pa talaga kung i-reveal ko to. Pero I think kailangan nyo tong malaman. So ito na nga po guys, i-reveal natin yung pinaka-darkest secret ni Maharlika na ginawa niya sa kanyang asawang Amerikanong itim. So ito na nga po guys, sa totoo lang malaking pasabog to. Kasi nagmamalinis si Maharlika dito sa social media, 'di ba? Pero sa gitna at sa likod, harap, tagilid ng kanyang pagmamalinis, putang ina, meron siyang ginawang kasalanan na hindi ko alam kung ngayon nabigyan na ng hustisya. Hindi to gawain ng mga Pilipino. Tama. Diyos ko po. Guys, tataas yung balahibo nyo dito. Kasi biruin nyo yung gawain ni Maharlika. Kaya pala ako nagtataka, mga kababayan, kung bakit doon sa mga ipinapaliwanag ni Maharlika, sinasabi niya makabayan siya. Pero wala naman siya sa Pilipinas, mga kababayan. Gaya nga po nasabi ko sa inyo, kung sakali na mapabagsak ang gobyerno apektado sa bayan ng Pilipino, si Maharlika hindi yan maapektuhan kasi masarap na po ang buhay niyan sa ibang bansa. Ngayon, mga kababayan, dito sa ginawa ni Maharlika, dinungisan niya ang pagka-Pilipino ng sambayan ng Pilipino. Ano po, kasi unang-una, ang lumalabas po kasi dito, ginamit ni Maharlika yung kanyang pasyente, yung kanyang inaalagaan para magkaroon ng green card. Ano po, dito po sa ibang bansa, para maging citizenship siya ng ibang bansa kung nasaan man siya ngayon. Ngayon, mga kababayan, pagkatapos ng pakinabangan at nagkaroon sila ng anak, mga kababayan, mismong kinitil po niya yung buhay, di umano, nung kanyang asawa. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Ganito po kasama si Maharlika. Anyway, itong revelation natin na to, actually, I have a photocopy. Yan guys, meron tayong photocopy ng autopsy ng kanyang asawa. Meron tayong photocopy, hindi po ako nagsisinungaling kasi meron pong nag-send sa akin na unanimous ang pangalan. Okay, kwento ko muna sa inyo guys bago natin i-reveal yung nakasulat sa papel na yan, kung ano nga ba yung mga nangyari. May nag-email sa akin, hindi ko din alam kung paano niya nakuha yung email ko. Yan yung paglilinaw ko sa inyo. Maybe sa aking social media, pero in-email niya nga ako. Nakalagay sa spam message. Yung spam message na email sa akin noong November 3 pa po, eksaktong petsa. November 3 ako binigyan ng email nun. Pero hindi ko binasa, hindi ko naman kasi nakita kasi nasa spam. Kasi kapag natural email lang yan, magpa-pop up, 'di ba, sa Gmail mo. Kaso hindi, nasa spam siya. Tapos ang pangalan ng email, Unanimous. So ngayon nga po guys, dahil nga mayroon akong hinahanap na email, syempre hindi pa sa akin nag-i-email yung sa yung sa silver play button ko, kala ko darating na. Sabi dito, puro kayo bangag, mas bangag pa pala si Maharlika. Kaya nga mas matindi tong kay Maharlika. Kasi yung inaakusa niya kay First Lady, mga kababayan, bumabalik po sa kanya. Mas matindi yung kanya. Kasi mismong asawa niya, mga kababayan, tinulungan siya magkaroon na magandang oportunidad sa ibang bansa anong hindi na niya mapakinabangan, di umano, mga kababayan, dahil nga alam natin matanda na, baka siguro naghahanap din si Maharlika ng kalinga ng ibang jutay, mga kababayan. Kaya ang ginawa niya,
since hindi na niya mapakinabangan kasi nga, ang pagkakaalam ko parang pasyente niya at para may sakit pa ata mga kababayan, tinegi na ni Maharlika. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Hindi pa pala. So mag-unboxing tayo guys no ng ating silver play button. So hinahanap ko yung email ng UPS sa akin kung kailan nga yung dating yung tracking. Tapos guys, hindi ko inaasahan tong pangyayaring to. Binuksan ko yung spam. Tapos ito yung tumambad sa akin. Alam nyo ba guys, itong si Maharlika ay graduate pala ng nursing. So, muna sa inyo si Maharlika graduate pala ng nursing dito sa Pilipinas. Nagtrabaho itong si Maharlika according dito sa email. Tapos may mga picture na sinend sa akin. Yung yun na. Sabi ni Ronnie Fulgencio, puro kayo drug test kay BBM, drug test nyo puwet nyo. Hindi, alam nyo, ang hanapin nyo drug test na Duterte kung may makikita kayo. Drug test ni Duterte. Nung hinamon si Duterte ni Trillanes na magpa-drug test. Hanapin nyo yung balitang yon. Tingnan nyo kung nagpa-drug test si Duterte. Anonymous messenger na to, 'di ba? Itong unanimous lover natin, hindi ko alam kung bakit niya nga sa akin sinende. Itong si Maharlika, graduate pala ng nursing sa bansang Pilipinas. Taong year 2007 or 2010, kasi may nakalagay doon 2007 na 2010. Babasahin ko na lang sa inyo mamaya or papakita ko kung this is the time, kailangan nating i-reveal natin. Noong taong 2007 or 2010, si Maharlika lumipad ng ibang bansa. Nagtrabaho siya bilang caregiver, domestic helper. Wala namang masama guys, kung mag-domestic helper ka, kahit ikaw ay graduate ng nursing, tapos pagdating mo doon, taga-alaga ka ng matanda, there's nothing wrong with that. Kasi marangal yung trabaho. Ang problema dito guys, gustong maging US citizen itong si Maharlika. So ngayon, yung inaalagaan niyang 57 years old na matanda, nanligaw sa kanya. Nanligaw kay Maharlika. And then eventually, nagpakasal sila. So that's why meron siyang tawag dito, US citizen. Yan. Hindi ko alam kung ano yun kasi dito naman ako nakapunta ng ibang bansa. According lang po sa unanimous messenger na nag-message sa akin. So yung mga picture na sinend niya sa akin, pinrint out ko. Nandito nga guys, hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Nandito pinrint out ko. Nandito, mahaba, makapal ito. Pag inisa-isa natin to, hindi ko pa to hindi ko pa nakita lahat ng picture na to. Pero yung autopsy lang po. Bago tayo pumunta sa autopsy, ito yung nangyari. Sorry, hindi ka pwedeng manager. Wait lang, may ano lang. Ito may napanood ko na at hindi naman ako nag-ano dito ngayon lang. Yan. Awa niya, nagkaroon sila, hindi daw talaga kasi according to sa unanimous lovers na nag-send sa atin, nagkaroon ng anak itong si Maharlika. Kasi nung lumipad siya doon sa ibang bansa bilang domestic helper, bata-bata pa naman itong si Maharlika. So najuntis ang lola nyo. So nung najuntis ang lola nyo, and tapos niya nang makuha yung mission niya kaya gusto din atang humanap ng matigas na hotdog at hindi na malamtay na hotdog itong si Maharlika. Alam niyo kung ano ginawa niya sa kanyang asawa? Nilason niya. Nakalagay dito sa autopsy. Nilason niya ang kanyang asawa. Wait lang. Ano daw? Scripted daw, kwentong barbero. Wait lang, hanap tayo ng ano. Nasaan niya? Nasaan? Mima. Eto, yan. Punta tayo sa kanyang community. Ngayon kung makikita nyo mga kababayan, ano yung nakalagay? Eto, partida pa ha. Folder pa lang yan. Kamay pa lang ni Mima yung nakikita nyo. Ano yung nakalagay? Medicine of poisonous cases. Yan po yung nakalagay dyan mga kababayan. So eto yung autopsy siguro. Yung resulta nung ikinamatay nung asawa nitong si Maharlika. Ano po, nilason. Ayan o, poisonous na nakalagay. Cases mga kababayan. So malaki ang posibilidad na kung si Maharlika yung nag-aalaga dun sa kanyang asawa, malaki ang posibilidad na baka dahil sa umay na siya, di umano, naghahanap ng kalinga ng ibang matigas na jutay, nilason niya yung kanyang asawa. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin dito. At
ito yung malala dito, guys. Kasi siya yung nag-aalaga sa kanyang asawa, di ba? Inaalagaan niya itong kanyang asawa. Ito yung mas nakakaiyak dito, yung masaklap dito. Hindi man lang nabigyan ng hustisya itong pagkategi ng kanyang asawa. Alam niyo kung bakit hindi nabigyan ng hustisya, guys? Kasi actually nireklamo itong si Maharlika ng tawag dito, ng pamilya ng lalaki. Pero dahil nga meron silang anak, at 4 years old pa lang during that time, kasi diba, 57, itong matanda, namatay, mga 60, 61, 62, basta ganon. After 4 years nga po, guys, compute nyo na lang, nategi nga itong asawa at lumabas sa autopsy na nilason. So, sino pa ba yung maglalason doon? Si Maharlika, kasi siya lang naman yung nag-aalaga doon eh. At saka, nurse. May pinag-aaralan itong si Maharlika. Diba, inamils ka, nanggigigil ako sa'yo, hindi gawain ng Pilipino yung ganun. Diba? Tapos yung pangalawa niyang asawa ngayon, ewan ko kung sila pa, kasi according lang din dito sa unanimous na to, pinipirahan niya. Kasi sandamakmak pala yung nakapatong na kaso sa kanya ngayon. Pinipirahan niya yung pangalawa niyang asawa. So going back dito sa kanyang first na asawa, kinasuhan siya ng pamilya ng lalaki, ng Black American. Ang problema nga lang dito, hindi itinuloy yung kaso kasi meron silang anak. Ito, halata naman natin kay Maharlika na ganun yung kanyang ugali. Ano po o pag-uugali. Kasi kung titingnan po talaga natin mga kababayan, di ba may mga interview pa nga siya minsan na sinabi or may mga vlog pa nga siya na nasabi niya na sinusumbat niya kay PBBM yung pag-interview niya kay PBBM na kaysa daw hindi siya humingi ng bayad or pera, mga kababayan. So ngayon kung mapapansin nyo din mga kababayan, hindi na rin malayo na magkaroon ng issue si Maharlika na ganito. Kasi kung titingnan po talaga natin mga kababayan, hindi naman si Maharlika susuporta sa mali or hindi naman si Maharlika kakampi sa mali kung wala yung natatanggap na pera. Ano po yan ang tingin ko dyan mga kababayan? Kasi biruin nyo yung pagbablog ni Maharlika, kumbaga yung paninira sa gobyerno, nakapattern lahat. Lahat ng ginagawa ni Maharlika, tingin namin may nag-uutos talaga dyan. Ngayon kung titingnan po natin, hindi na rin katakataka na magkakaroon siya ng isyong ganito dahil halata naman sa mukha ni Maharlika yung pagiging oportunista. Di umano. Mga kababayan, ngayon ipagpatuloy pa natin. Meron silang anak na na lalaki. So yung kulay ng lalaki kayumanggi. Hindi naman totally black, hindi din totally white. Parang kutis Pilipino. Kutis Pilipino nga kasi black and white. Ano pa bang labas nun? Di moreno. Diba? So itong kanilang anak na lalaki, hindi pa din nasasagot yung mga tanong na tinatanong ng anak niyang lalaki sa kanya. Kung nasaan yung tatay. At hindi ko din alam kung nasa poder pa ni Maharlika or nag-asawa na. Kasi hanggang doon lang naman yung kwento sa akin ng ng unanimous lovers natin. Sa totoo lang guys, wala akong balak halukayin. So malaki ang posibilidad na baka nagpasa dito ng mga documents mga kababayan dito kay Mima Alicia ay isa sa mga miyembro ng pamilya ng unang asawa nitong si Maharlika. Kasi kung titingnan natin mga kababayan, hindi kasi magsisinungaling si Mima Alicia ng ganyan. Ano po, at hindi siya gagawa ng kwento para lang makaganti o siraan si Maharlika. Kasi may mga hawak siya na documents na talaga magpapatunay na si Maharlika talaga yon. At saka kung mapapansin nyo si Maharlika, yung issue nga mga kababayan nung AI na sinasabi niya na lumabas na voice niya na kung saan ang pinag-uusapan doon about sa pera, nagawa niyang itangge. Pero ito 24 hours na po ito na nagsisirculate mga kababayan sa social media, hindi niya kayang sagutin or wala siyang maisagot. Isa lang ibig sabihin yan. Kung hindi niya kayang sagutin at wala siyang maisagot mga kababayan, napakalaki na posibilidad na totoo po yan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Itong buhay ni Maharlika, pero nandito sa papel na to, ipapakita ko sa inyo soon. Siguro this is not the right time para i-reveal ko muna yung autopsy ng kanyang asawa. Kasi nakalagay din doon kung ano yung pangalan ng kanyang first na asawa, kung kailan namatay, anong hospital, ano yung gamot na ginamit para itegi itong kanyang asawa. Pero guys, yung pinaka-overall concept lang natin dito, yung pinaka-main objective lang natin dito sa sinasabi natin ngayon is putang ina ka, bakit mo ginawa yun? Tapos ngayon, nagmamalinis ka. Diba? So, sobrang linis mo, hayop ka, ikaw pala tong meron sa damakmak na baho na itinatago. Hindi ka ba nahihiya nun?
Tsaka 'di ba ang dami niyang accusation laban po dito kay First Lady Liza Marcos. Pero siya pala yung may maitim na budhe na itinatago mga kababayan na kung saan kaya niyang atimin na kitilin yung buhay ng kanyang asawa habang naandya dyan yung kanilang anak at nagtatanong kung nasa saan yung kanyang ama at kung ano yung nangyari sa kanyang ama. Kaya nga nakakapagtaka mga kababayan na hindi gawain yan ng isang normal na tao at mas lalong hindi yan gawain ng isang Pilipino. Kaya pumapangit yung imahe ng Pilipino dahil sa katulad nitong si Maharlika. Ano po na kayang gawin ng lahat para po sa pera. Ngayon ipagpatuloy pa natin. Ha? Hindi ka nahiyaan nun. Well, kung gusto niya akong kasuhan dahil kung sa paningin niya, paninirang puri, yan, haharapin ko. Haharapin ko guys, hindi ko aatrasan yan, haharapin ko. Itong kaso, kung kakasuhan niya man ako. Oo, yan. Hindi ko yan aatrasan. Yan ba ang gawa-gawa oh? Tingnan nyo mabuti. Pag sinampahan ng demanda si Mima Alicia, handa niyang harapin. Ngayon mga kababayan, ibig sabihin yan kung sakali nakasuhan niya ni Maharlika, tunay yung mga accusation itong si Mima Alicia dito kay Maharlika. Kasi naando doon yung pangalan ng asawa ni Maharlika, autopsy mga kababayan, naando doon din. At marami pang iba. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Kahit saan korte kami magkita, papalag ako. Kasi yan naman yung sinabi sa akin ng unanimous lovers na nag-email sa atin noong November 3 pa. Tangina ka Maharlika, pati ba naman, tas guys, meron nakita sa autopsy na kinukurot yung bakas ng kuko, yung parang bakas ng pambubugbog. Grabe no? Diba, ugod-ugod na yung tao. Hindi ko nga alam kung paano sila nagjarjaran eh. Diba, hindi ko din alam kung paano sila nagjarjaran. Pero kasi matandaan na. Or baka pwedeng nagpaano sila. Nagpa-IBF. Basta yung kumukuha na lang cells sa matanda at kukuha ng cells dito sa babae. Pwedeng ganon. Pero yun lang yung nalalaman ko. Nagkaanak itong si Maharlika dito sa isang Black American. Diba? Kaya siya nakakuha ng citizen visa. Alam nyo guys, nalulungkot ako nung nakita ko tong balitang to kasi yung mga gatong balita, hindi na to sinasa publiko. Jam Castillo, may galab shoutout ha. Pero guys, syempre, di ba masyado nang nagmamalinis itong si Maharlika to? Dapat alam mo, wala siyang bahid ng kasalanan. Hindi naman ata pwede yun. Ngayon, itong nakita kong katarantaduhan na ginawa niya, isa lang yung masasabi ko, dapat kasuhan to eh. Dapat magkaroon ng action yung pamilya. Huwag kayong titigil. Diba, kahit may anak sila, hindi pwede na hayaan nyo lang kasi although sabihin na lang natin na matanda na and baka time niya na, pero hindi ito pwede nakalagay sa autopsy. Nakalagay sa autopsy guys na yung jusawa niya ay nilason. Tapos guys, siguro sa susunod na content natin, sasabihin natin kung ano yung gamot na ginamit. Kasi magugulat din kayo guys. So isa-isahin natin to para malaman. Pero yung punto ko lang dito guys, jutang inina ka, bakit mo ginawa yun? Diba? Tapos ngayon yung mga katarantaduhan mo, lumalala, pumasok, diba from nurse to politics? Ang inang yan. Diba? Sabi. Anyway, ayan, trip niya sa buhay niyang pumasok dito sa usaping politika. Kaya ang akin lang naman dito kasi guys, bakit niya ginawa yung mga bagay na ganito? Na hindi makatao talaga guys. Promise, ang baboy. Pinapahiya mo yung Pilipino dyan. Ano na agad natin mga kababayan doon sa gamot na ginamit naman? Ito na guys. Ito na. Yung dokumento, nandito na guys, yung check na marireveal ang mga darkest to the dark pa talaga na history, na background ni Claire Eden Contreras. Talaga nga naman, oo. Anyway, ito guys, binalikan ko yung email sa akin ni Unanimous. So sa mga viewers natin dyan, wag na kayong magtalo kung anonymous, unanimous, something else like that. Anyway, Unanimous yung pangalan ng sender. Unanimous. Yuna nga guys, Y-O-N-A. Unanimous.
ang pangalan ng sender. Huwag niyong pagtalunan kung anonymous sender, unanimous sender. Si Yuna po ang pangalan ng nag-send. So lilinawin ko kasi baka mamaya tayong mga loyalista ay magtalo dahil lang sa unanimous na yan. Anyway, ito na nga po guys. Ang gusto pong i-highlight at ang feel ko din gusto pong talakayin ni unanimous sender sa atin is yung gamot nga po na ginamit ni Luka-Luka, ni Claire Eden Contreras para nga po machibug ang kanyang asawa. And again, I stand corrected kasi mali po ako ng pagkakabasa sa first vlog ko na sinabi ko 57 years old kasi nakalagay dito guys sa autopsy is 75 years old. Anyway, ito guys, alam nyo ha, nalulungkot ako sa babaeng to at the same time naawa ako sa'yo, Maharlika. Alam mo, binibigay naman pala sa'yo lahat ng gusto mo. Nako. Lahat ng luho mo kasi kahit social climber ka, kahit alam ng pamilya na lalaki na pera lang yung habol sa'yo, pinagkatiwalaan ka nila. So ngayon kung titingnan natin, hindi naman din katakataka na si Maharlika talagang may pagka-gold digger. Kasi hindi yan papatol mga kababayan na masira yung kanyang credibility or hahayaan niya na masira yung kanyang credibility para sa ganun. Para sa pera. Kasi tingnan nyo mga kababayan, si Maharlika sira na sira yung kanyang credibility. Lalo na sa mga kababayan nating Pinoy. Ngayon kung titingnan po natin mga kababayan, hindi na rin katakataka na magagawa ni Maharlika na lasunin yung asawa niyang matanda di umano para magkaroon ng insurance, para makuha yung insurance ng kanyang asawa at para mga kababayan, magkaroon ng green card. Kasi biruin nyo mga kababayan na kung gaano kalaki yung benefits pagka na green card ka sa ibang bansa. Pwede ka malaya ka makapagtrabaho mga kababayan at malaya ka na makapamuhay sa ibang bansa. Hindi mo nakakailanganin bumalik ng Pilipinas para dito mamuhay mga kababayan dahil unang-una, pagka may green card ka sa ibang bansa, pakitama na lamang po ko kaya mo nang dalhin yung sarili mo. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Tinuring ka din pala nilang pamilya. Pero ano yung ginawa mo? Binaboy mo. Diba? Hindi mo lang binaboy yung lalaki, bagkus binaboy mo ang pagkatao nating mga Pilipino. Kaya wala ka palang kaibigan dyan sa Amerika. Kasi natatakot sa'yo. Diba? Mantakin nyo guys, kung mahal mo yung asawa mo, wala man lang akong nakitang picture ni Maharlika na kasama ang kanyang asawa. And itong mga sinasabi ko guys, according ito sa sender natin na si Unanimous na nung November 3 niya pa nga po guys sinend and ngayon ko nga lang po nakita kasi sa sobrang paghahanap ko ng tracking number kung kailan nga po darating ang ating pangalawang silver play button, ito yung aking nakita na hindi ko inaasahan at hindi ko ine-expect. At yung pinakatanong ko nga din pala dito, bakit sa akin sinend? Kasi guys, you know, madaming mga matatapang na vlogger dyan. Nandiyan si Takero, nandiyan yung MTM Trayo. Diba sa MTM, nandiyan si Takero, nandiyan si Mark. Bakit ako? Diba, bakit ako yung sinendan ni Yuna? Na pwede naman yung iba, nandiyan si JDB. Bakit ako? Pero anyway, nandito na. Okay, sige. Yung 11 na dokumento guys, na hawak ko, actually, i-reveal natin to isa-isa. Unahin lang muna natin yung autopsy. Tapos ngayon, talakayin muna natin yung ginamit nga po guys na gamot ni Maharlika dito sa kanyang asawa para chibugin. So, nakipagtalo pa ako guys sa aking lawyer kung ano yung... Kasi gusto ko nang i-reveal to lahat Gusto ko na itong i-reveal lahat pero hindi siya pumayag kasi idaan daw po natin guys sa makataong pamamaraan. So naniniwala pa rin guys ang ating lawyer na dapat maging makatao pa din tayo despite na binababoy tayo at binababoy ni Maharlika ang administrasyon. So anyway, itong hawak kong dokumento, hindi ko i-reveal lahat sa inyo guys. Kasi mapapagalitan ako ng lawyer ko kasi buhay ko yung nakasalalay dito Tang inang yan, 'di ba? Sa dami pwedeng pagsendan, ako pa talaga yung napili. Anyway, ito kasi gusto din palang ma-highlight ni Unanimous kasi sinabi niya kada send niya ng picture, 'di ba? Spill out na lang natin yung iba pang sinend sa akin. Meron din sinend sa akin ng HIV test ni Maharlika. So sa bawat picture na sinesend niya, merong caption para hindi ako malito or baka ganun yung gusto niyang message Yun ata yung gusto niyang ibulgar ko. Sa mga vlogger na nakikinig sa akin dyan, siguro try niyong tingnan yung spam message niyo. Baka I think meron din kayong message dyan. So siguro kung ako lang yung nakabasa, kung ako lang yung sinend,
may HIV test si Maharlika. Mga kababayan, anyway, pagpatuloy pa natin. Dan, edi swerte ko naman na ako lang yung sinendan nito kasi hindi naman ako yung tipo ng tao na yung mahilig sa chika boom boom, 'di ba? Hindi ko balak manghalongkat ng buhay mo, uunahin ko 'yan. Kasi basura yung buhay mo eh. Hindi ko balak halongkatin 'yan. Kusa yung basura lumapit sa akin. Kusa yung basura nagpakalkal sa akin. 'Di ba? Anyway, eto na nga po guys. Sa mga hindi po nakakaalam, kasi hindi naman po ako nag-aral ng medisina. And itong si Maharlika, syempre nag-aral to ng medisina, mayroon po siyang alam sa gamot. So 7 days niya pa lang tinrabaho. According kay Unanimous 7 days pa lang tinrabaho ni Maharlika itong pagchibog sa kanyang Diyosawa. So ngayon nga po guys, grabe pinadusa niya pinarusahan niya yung kanyang Diyosawa, samantalang ito yung mga gamot nga guys familiar ba kayo dito sa anti-freeze? Yan daw po guys yung iniinom na walang lasa and yung opioid. Hindi ako familiar dyan sa mga gamot na yan kasi hindi naman ako nag-aral ng medisina, pero yung mga gamot na yan po ang ginamit di umano ni Maharlika para daw po ipachibog ang kanyang Diyosawa. Kasi yung pinaka main objective lang naman ni Maharlika daw is to, ito yung nakalagay dito sa ito yung nakalagay dito sa email sa atin ni Yuna, na magkaroon siya ng US visa kasi nga daw guys, dito pa lang sa Pilipinas, madami na. Sabi dito kung makapinta siya kay Chris Aquino, yun pala may alam niyo mga kababayan hindi pa natin pinaka-highlights yun. Ang sabi lang dito, pati yung test ni Maharlika sa HIV na ando doon. Pero kung tutusin mga kababayan yun, confidential na usapin na yun. Ano po kung aanuhin po natin? Hindi ko na pinakalalaliman yun sa inyo kasi baka mag-create pa ng kung ano at ma-offend natin yung mga kababayan natin na may ganyang karamdaman. Mga kababayan, ayaw ko makaka-offend tayo ng iba. Ngayon, ibang usapin na yon. Siguro, kung tatalakayin man natin mga kababayan yung issue na yon, mas pag-aaralan muna natin ang mas mabuti. Kasi baka maka-offend po tayo na mga kababayan natin na may sakit na ganon. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Din daw po siyang ginawang kasalanan dito. So, kabilang na nga din po dito guys yung nagnakaw daw po ng alahas and nangutang ng sandamakmak na pera. Hindi ko alam kung totoo yun or hindi kasi according lang to guys kay Unanimous sender. Anyway, dito tayo mag-focus sa sinad niya sa aking picture. Reference niya lang to guys. Ganito guys yung picture ng opioid na ginamit. Yan yung opioid guys. Grabe no? Naka-reflect camera tayo. Opioid yung basa dyan guys. Yan daw po guys yung ginamit na opioid. High dose medicine drugs po yan sa kanyang asawa. For painkiller pala. To, bakit mo ginamit sa asawa mo? Ang inang to. Tapos ito guys yung anti-freeze. Yan. Grabe no si Maharlika. Anti-freeze. Yan po guys yung Prestone. Hindi ko alam kung saan to ginagamit. Parang feeling ko sa motor to ginagamit Pero ito guys, wala daw po itong lasa. Yan yung sabi ni Yuna. Wala daw po itong lasa and pinapatake niya daw po ito sa kanyang Diyosawa every time na umiinom ng kape. Hinahalo niya. Grabe. Alam nyo, nakakaawa ang pagkatao ni Maharlika kasi binibigay naman pala lahat sa'yo ng asawa mo. Binibigay sa'yo Hindi nga yung mga luho mo kasi nga social climber ka. Nagnakaw ka nga di umano ng alahas para makabili ka ng mga luxurious bags. Kasi mahilig daw po guys di umano itong si Maharlika sa mga bags. Diba? So may history pala si Maharlika mga kababayan ng pagiging magnanakaw din. Di umano. Nagnakaw ng alahas para makabili ng mga bag. Alam nyo mga kababayan lahat ng di ba kung mapapansin nyo, lahat ng sinasabi niya kay First Lady Liza Marcos, unti-unti bumabalik sa kanya ngayon. Mga kababayan, dahil kung titingnan po talaga natin, etong ginagawa nitong si Maharlika, mga kababayan, ng mga paninira kay First Lady, hindi na pinapansin ni First Lady Liza Marcos, mga kababayan. Ganon din ni PBBM. At kung mapapansin po ninyo, tadhana na yung gumagawa ng paraan para maibalik lahat kay Maharlika yung mga sinasabi niya sa pamilya Marcos. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sobrang hilig niya sa bags. Ang ginagawa niya, nagnanakaw na siya ng mga alahas.
So, Mima, paano nagawa ni Maharlika na magnakaw ng alahas? Nagtatrabaho daw pala itong si Maharlika dyan sa Cubao bilang isang bartender. Tapos, yung kanyang alinjog, ginagamit niya nung bata-bata pa daw siya. And then, yung kanyang mga customer, hinuhut-hutan niya. So, pinapahawak yung kanyang tipay daw, di umano. Tapos, after nun, yayakapin. Tapos, yung modus na. Ayan po yung ginagawang modus ni Maharlika as dito sa ating sender. And then, nung napunta siya doon sa Jomarica, syempre, pinaghahanap na pala siya dito kasi madami siyang napag-utangan. Tapos, na-report din pala ito noon na kumikipas ng mga alahas. Yun, nagstay siya doon sa Jomarica. Syempre, may pinag-aralan naman kasi nga nakapagtapos sa nurse. Ewan ko ba, mantakin nyo guys, no? Nakapagtapos ka, professional ka, tapos magnanakaw ka. Grabe, no? Diba? Hindi ko ba nahiya nun? Well, kung yung ibang politiko, ganun din naman. Okay, si Maharlika, diba? Kung si Maharlika. Grabe kung may katotohanan to mga kababayan. Talagang gagawin pala talaga ni Maharlika para sa pera lahat. Mga kababayan, kahit ang puhunan niya, yung kanyang isda, nahanda niyang ilako sa maraming tao para maisagawa niya yung modus niya. Nung panahon na nasa Pinas pa siya, mga kababayan. Biruin nyo hindi na rin katakataka kay Maharlika kung bakit nagagawa niya lahat na sumakay at sumunod, mga kababayan, sa kung ano man ang sinasabi ng mga tao na nasa likod po niya. Dahil biruin nyo mga kababayan, kung ganito pala yung history ng pagkatao nitong si Maharlika na kung saan inihandang ilako yung kanyang isda para makapamodus, para magkapera mga kababayan, hindi rin katakataka na handa niyang ilako yung kanyang dignidad para magkapera. At kung makikita nyo kahit wasak na yung kanyang credibility at tambak-tambak na yung mga kaso niya ngayon, dire-diretso pa rin po siya. Dahil mga kababayan, para sa pera. Siguro malaki yung bayad kay Maharlika nung nag-uutos sa kanya para sirain ang Marcos administration. Pero mga kababayan, ito po kasing naandi dito talagang personal na buhay nitong si Maharlika yung nilalaman po nito. Na kung saan akala natin malinis yung pagkatao ni Maharlika, yun pala may bahid pala ng hindi maganda. Po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Si Maharlika pa kaya? Diba? Anyway, yun nga po guys. And then, nung inalagaan niya, itong 75 years old, ulitin ko guys 75 years old yung lalaki, na misread po ako. Kasi ito yung nakalagay sa autopsy guys 75 years old lang. I-reveal natin sa inyo guys. Hindi kasi natin pwedeng lahat i-reveal. Pero dito sa report, yan 75, naka-back camera lang tayo, 75. Yung pangalan ng asawa niya, tinabunan na natin. Pati yung case number, address, tinabunan natin. Tapos yung pilido, Woodruff. Yan yung pilido ni Maharlika, Woodruff. So, hindi po pwede nating i-reveal lahat kasi meron pang sensitibo dito. Papagalitan na naman ako ng lawyer ko. Pero anyway, ito yung natin guys. Ito yung unang pasilip natin. Hindi natin pwedeng tapusin itong buong na to. Itong buong case report, autopsy ng kanyang josawa kasi hindi pa nga ako pinapayagan ng lawyer natin na i-reveal to. Pero dahil mahal ko kayo, pinasilip ko sa inyo. So, ako na lang yung gagawa ng paraan. Kung mapagalitan man ako, ko to, I take my responsibility kasi kasalanan ko din na na-reveal ko to. Pero in the first place, guys, wala akong balak halongkatin yung buhay mo. Hindi kasi sa mga kababayan totally pwede i-reveal. Kasi personal na yan. Personal na documents ni Maharlika. Meron po kasi tayong tinatawag mga kababayan na Data Privacy Act. Na kung saan mga kababayan, pag nalabag natin yon, pwede tayong makatanggap ng kaparusahan. Ngayon, kung titingnan po natin mga kababayan, goods na rin na kahit papaano, naipakita din ni Mima yung pagkatao nitong si Maharlika. At least kahit papaano, nakakatulong at nagkaka-idea yung mga kababayan natin kung bakit nagagawa ni Maharlika yung mga ganong klase ng bagay na kung saan humahantong sa paninira ng dignidad ng iba para magkapera. Po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Diba? Kasi, hindi ko balak makichika bumbum sa'yo. Wala akong pinalaman sa'yo. Hindi ko balak, hindi ko to ginusto. Pero tingnan, sa mga vloggers na nanonood sa akin dyan, tingnan nyo yung spam message nyo. Baka pinagsendan din kayo. Kasi ako, November 3 pa sinend. Hindi ko lang alam sa inyo.
Pero guys, unti-untiin natin tong i-reveal. Kasi nandito din, i-spill out ko na lang sa inyo, nandito din yung 11 na dokumento kung saan nandito yung HIV test ni Maharlika, yung green card ni Maharlika, yung picture ng anak ni Maharlika. Napakadami nating i-reveal. 11 po ito guys. 11 yung i-reveal natin. And nabawasan na ng isa, autopsy. Pero hindi pa tapos guys itong autopsy na to. Kasi hindi pa nga ako pinapayagan na i-reveal ng lawyer natin. And kapag pwede na, yung gusto ko kasi guys yung pinaka-picture na kasi matigas talaga yung ulo ko. Kasi pag mayroon akong nalaman guys, syempre itong si Maharlika masyadong nagmamalinis, diba? So ngayon na meron akong nalamang baho niya, huwag ka na magmalinis. Meron ka din palang dark. Kung ako pinagpasahan yan, mga kababayan, lahat ilalabas ko na yan, isang bagsakan. Hindi, kung ako lang naman, okay lang naman sa akin na makakasuhan ako, wala namang problema. Dahil alam ko naman, mga kababayan, kahit papaano, may abogado naman ako. Ngayon, mga kababayan, kung titingnan po natin, kung ako lang naman, yun na pagbagsak ka diyan, isang bagsakan yan. Wasak ang credibility ni Maharlika sa akin. Kung ako tatanungin nyo kung ako lang naman, kasi kaya ko naman yung consequence. Mga kababayan, ngayon, ipagpatuloy pa natin. Secret? Kung inaakusahan mo. Kasi si Maharlika, hindi naman siya pwede magdemanda. Hindi naman siya pwede magkaso. May tinatawag tayo na yung clean hand doctrine sa tayon. Sino ba yung nakakaalam nun? Yung clean hands doctrines. Pakitama na lamang po ko kasi parang may nabasa ako na gano'n, na kapag ka may kaso ka, hindi ka pwede magdemanda or hindi ka pwede magsampa din ng kaso. Pakitama na lamang po ko hindi po ako abogado mga kababayan, nabasa ko lang yon. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Na itong si First Lady ay vutod, diba? Si President bangag. Ikaw professional, manggugurgur ng tao? Gusto po, ginamit mo yung pag-aaral mo para manggurgur ng tao? Diba? Kaya nga, pansin nyo guys, mahilig siya sa word na gurgur. Kasi nga, ginawa niya pala yun. According dito, kay unanimous. So as much as I want guys, gusto kong i-reveal agad ito lahat sa inyo. Yung autopsy. Ay siguro mga kababayan, ang tingin ko dito Hindi, ang tingin ko siguro dito, baka kaya hindi pwede pang ilabas lahat. Baka pending pa sa Amerika tong kasong to. Kasi minabanggit kanina si Mima, mga kababayan, etong si Mima Alicia, na yung parang ipinapupursyo pa niya dun sa pamilya ng lalaki na ituloy, idiretso yung kaso. Kasi parang nakapending pa ata mga kababayan dahil naaawa yung pamilya ng lalaki dahil may anak, si Maharlika, dun sa kanilang kapamilya. Ngayon mga kababayan, kung titingnan po natin, baka still pending pa rin itong kasong ito dito po sa Amerika. Dyan po sa Amerika. Ngayon, kung mapapansin din natin, kaya pala todo yung paghahapit ni Maharlika sa pagla-live, paninira kay PBBM at paggawa ng kung ano-anong eksena para mapanatiling mataas yung algorithm mga kababayan, baka dahil dito sa mga kasong kinakaharap niya. Kasi hindi lang naman yan yung kaso na kinakaharap ni Maharlika kung sakasakali. Mga kababayan, meron din si Maharlikang kinakaharap na kaso dun sa dalawang designer. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Gusto kong ipakita sa inyo lahat guys. Pero pinapasilip ko lang muna kasi nga po guys, pagagalitan na naman ako ng aking lawyer. So may concern din naman ako sa buhay ko. At the same time, dinadaan natin sa legal na pamamaraan kasi makatao pa din naman tayo kahit papaano. Hindi tayo katulad ni Maharlika na diretso yung bunganga, hindi iniisip yung feelings ng iba. And kung sasabihin nyo, ay Mima, naman yung pag-reveal mo, hindi mo ba inisip yung feelings ni Maharlika? Wala namang puso yan guys Bakit pa tayo magkikare sa feelings niya? Tama! So ngayon nga po guys, hinighlight lang muna natin yung gamot na ginamit nga po ni Maharlika dito sa kanyang Diyosawa. Tapos yung di umano, pag nanakaw niya kuno ng mga alahas. Kasi nabalita daw siya, hindi ko alam kung totoong nabalita siya, parang pinaskill ata siya sa mga poster noon. Alam niyo yun, yung, di ba, yung sa isang poste, may poster doon nakadikit, pinaghanap pala itong si Maharlika noon. Nakapaskil yung kanyang pagmumuka dyan sa
sa Cubao. Eh, syempre, during that time, 2007, 2006, 2005, I don't know, kasi yung lumipad siya ng yung lumipad pala siya guys ng Jomarica, year 2007. Year 2007. So, madami na pala siya napasukan trabaho and ni-reveal din sa atin ni... Sabi ni Chris Nat 21, sabi niya dito, haha, walang puso, pero tilapia, mabaho, meron siya. Ay, shoutout po shoutout sa inyo. Yun na, yung mga trabahong pinasukan niya. I think itong taong to, close friends to, ni Maharlika, for sure, kung totoo man. Kung totoo man, close friends ata sila. Pero okay, soon, pag nakausap... Ibig sabihin, may nag-traitor na kaibigan kay Maharlika. Kung hindi yung pamilya nung lalaki yung nagpasa kay Mima ng mga ebidensya, mga kababayan, or kaibigan ni Maharlika, kasi alam yung istorya ni Maharlika kung paano siya naglalako ng isda niya, mga kababayan, sa hating gabi, at kung paano siya mang-modus, talagang malaki ang posibilidad na dito pa lang sa Pilipinas, kasama na ni Maharlika, hanggang sa nagpunta siya ng ibang bansa. Ano po, ngayon ipagpatuloy pa natin. Usap ko na, magtatalo na naman kami ng lawyer ko. Itim po, itim. Yung asawa ba, itim o puti? Itim po, Black American. Yang Ma'am Lalen Kusata, Black American po yung asawa ni Maharlika. Pag nakausap ko na siya, okay, fine, i-reveal talaga natin lahat. Hindi ako nagsinungaling guys kasi ito, pakita ko na agad sa inyo yung yan forensic medicine poisonous case. Yan Grabe Forensic pa. Medicine poisonous case. Yan. Dati maririnig lang natin yung mga matatagal dito maririnig nyo lang ng paulit-ulit yung forensic na yan nung tinatalakay natin dati, yung patungkol do sa babaeng nawawala sa Palawan, yung si Jovelyn. Dahil nga ang kinampihan natin doon yung pinsa nun, mga kababayan, kaya nga ilang pagsasagawa ng forensic yon. Ngayon mga kababayan, di ko alam na ma-encounter ulit natin dito sa issue ni Maharlika. Ano po, na kung saan ang resulta ng forensic mga kababayan, poisonous, nilason. Ano po ibig sabihin, kung si Maharlika nag-aalaga doon sa kanyang asawa, siya yung naglason sa kanyang asawa. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Hindi ako nagsisinungaling. Pero yung nilalaman nitong papel na to, actually tatlo to. Pero hindi ko pwedeng i-reveal itong tatlong papel na to. Ito lang muna, yung autopsy lang muna tayo. Hanggang sa matapos natin yung yung 11. Actually, dalawang copy ng ng autopsy. Tapos ito, yung kanyang Libert ba to or NSO na basta yan. Anyway, sige, kausapin ko ulit yung lawyer ko. Kasi madaming nag-aabang ayoko naman kayong bitinin. Eto, pinakita ko na. Diba? So, si Takero, kinontent niya din to. Alam mo, ikaw Takero, makinig ka sa akin kaibigan kita. Bakit ni-reveal mo agad? Diba? Sinabi ko na sa'yo Takero, hindi ko to i-reveal. Hanggat hindi ko pa nakakausap yung lawyer ko. Ikaw, matigas din yung ulo mo no? Pero mahal ko yan si Takero. Kasi binigyan niya din ako ng advice. Kasi nga, matigas talaga yung ulo ko na dapat kanina i-reveal ko to. Ang problema, siya na yung nag-reveal ng pangalan. Which is ito nga po guys, yung forensic medicine of poisonous cases. Wala namang masama kasi nakausap naman yung lawyer namin dyan na pwede naman daw yun. Pero yung case number, kung sino yung nagpa-autopsy, kung sino yung nagpa-pending, malalaman nyo yan guys sa susunod na natin, na vlog. Kasi kakausapin ko lang muna guys ng maayos itong ating lawyer. Anyway, yun lamang po guys, at it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Grabe yung revelation ni Mima tungkol kay Maharlika. Akala ko mga kababayan, yung personalidad ni Maharlika, yung pagkatao ni Maharlika malinis. Yun pala, isa rin pala mga kababayan, sa talagang bukod kina Duterte, mas matindi pala tong si Maharlika. Kasi sariling asawa niya, yung binawian niya ng buhay mga kababayan, kung totoo man yung mga nasa documents. Pero mga kababayan, ito kasi si Mima Alicia, matalik kong kaibigan to. Alam ko pag nagsalita to mga kababayan, pag may hawak na documents yan, kasi marami nag-i-email dyan dati pa, simula pa nung dati pa, na magkakilala kami mga kababayan, panahon pa ng election, talagang kaya kinagagalitan to ng marami kasi nga,
sa kanya nakakarating yung mga mahalagang impormasyon. And then na-expose po niya agad-agad mga kababayan, katulad na lamang nung kay Maharlika. Kaya ako talaga, siguro sa 100%, 85% naniniwala ako dito. Ano po sa kanyang documents. Ngayon, pag nailabas lahat mga kababayan, doon natin may a-analyze ng buo. Ano po, kasi eto kulang pa to eh. Ngayon, ang masasabi ko lang dyan, bukod pala sa pagiging mandarambong, inaakusahan niya si PBBM, pero yung accusation niya kay PBBM, sa kanya tumatama ngayon. Kasi biruin niyo, may nagkikwento ng patungkol sa kanya na bukod sa nagtitinda siya ng kanyang tilapia, mga kababayan, ginagamit niyang puhunan yung kanyang tilapia para makapagnakaw sa iba ng alahas at para mabili yung kanyang gusto. Alam niyo, ganito kasi yan kapag yung isang babae gold digger, gagawin yan lahat, makabili lang ng kanyang gusto, kahit ang kapalit niyan mga kababayan, yung kanyang tilapia. Pasintabi po dun sa iba. Wala akong pinapatamaan mga kababayan. Ito po ay personal na opinion ko lamang po. Kasi mga kababayan, yan po talaga yung tingin ko. Kapag ka yung isang babae gustong gusto yung isang bagay, pero wala siyang pambili, lalo na yung mga gold digger, gagawin nila lahat mabili lang yung bagay na gusto nila. Kahit ang kapalit po noon mga kababayan, yung kanilang tilapia. Ano po? Anyway, kayo pa mga kababayan, ano po ang komento at opinion po ninyo hingil po dito sa mga balita na tinalakay po natin? Comment below na lamang po mga kababayan kung ano po ang masasabi nyo hingil po dito. Sabi dito, sexy kasi si Maharlika. Oo nga, maganda nga yung si Maharlika Kaso masama ugali niyan. Ano po? Anyway. Yan. OMG, halata, tilapia for sale. Maharlika, Miss HIV. Hindi, may yung kay Mima Alicia daw yung result. Pero hindi natin alam kung positive o negative, mga kababayan. Ano po, kaya mahirap i-judge si Maharlika sa ngayon. Hindi siya pinagtatanggol ko kasi hindi pa naman natin alam kung positive o negative. Pero, isa lang yung sinabi dito, na kay Mima Alicia yung result. Anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa mga topic po na tinalakay po natin. At bago po tayo pansamantala magpaalam, mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po yung masasabi ninyo. Kaya pala nagtago sa Amerika si Bukaka, takot umihi dahil may mga kaso pala dito. Akala ko kung sinong magaling, gumagawa lang palang modus. Ang trabaho niya tulad ni Morales, magmo-modus din. Kaya nga po Anyway, shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Chaychir, sexy pero bilasa na ang kipay. Ay, Ma'am Chaychir, may kalam shoutout Baka nga hindi pa anak ng matanda yung bata kasi 75 na pala ang edad. Ang asawa tapos 4 years lang ang edad ng bata. O nga po kasi nakakapagtaka mga kababayan. Kasi 'di ba yung ibang mga babae, eto totoo talaga to. Yung ibang mga babae kahit sobrang sama ng asawa nilang mga lalaki, hindi po nila kayang gawa ng masama. Kahit yung asawa nila nananakit kasi ang iniisip nila, may anak sila, mga kababayan. Marami na ako na-encounter na ganyan. Yung mga matatagal nating supporter dito, nung nasa 50,000 subscriber pa lang, yung subscriber ko mga kababayan, maraming nagchat-chat sa akin at humihingi ng advice kung ano yung gagawin nila sa kanilang mga asawa. Ang sinasabi ko mga kababayan lagi, tingnan nila yung anak nila. Ano po bago gumawa ng isang mahirap na desisyon. Kasi kawawa po talaga dyan yung bata. Ngayon, ito yung sinasabi ko mga kababayan dito kay Maharlika. Kung talagang anak ng lalaki, yung bata, hindi niya gagawa ng masama yung asawa niya Kasi iisipin niya na lumaki yung anak niya na may magulang, may tatay, mga kababayan. Pero kung yan ay hindi dun sa lalaki na pinakasalan siya, yung batang yon, talagang gagawa niya ng hindi maganda yon. Kasi unang-una, ayaw niya, mga kababayan, na mabibisto yung kanyang ginawang kasalanan. Kasi malaki ang possible, kung malalaman nyo nung una niyang asawa na nilaso niya, baka ipakulong siya. Dahil kasal sila tapos nagpabuntis sa iba. So yun yung nakikita ko dyan. Anyway, siguro hanggang dito na lamang po muna tayo at pansamantala po muna tayo magpapaalam. Pero bago po tayo pansamantala magpaalam mga kababayan, maraming salamat po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na mag-iwan po ng inyong mga komento at ilike po ito pong ating mga video. Ganon din po sa lahat ng mga Team Replay na hindi po nakakalimutan na
wag i-skip etong ating ads at mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po sa inyong lahat. Thank you po.